So kung loloobin po ng Diyos mga kapatid nitong gabi, tatapusin na po natin ang chapter 19 of the book of Revelation. And we have come to see last Friday that ang ating Panginoon Hesukristo na inilarawan po sa isang divine warrior king na nakasakay po sa puting kabayo habang siya po ay nakadamit ng isang garment that was dipped in blood, ay nagpapakita po ng isang katuruan that is all over the Old and New Testament na kung tawagin po minsan sa isang termino, the second coming of Christ, the advent of Christ. Kung sa isang banda, naparito po ang ating Panginoon the first time bilang slave, bilang Lamb of God, at His second coming, He is coming back as King of Kings and Lord of Lords at bilang the Lion of the tribe of Judah. At His first coming, kaligtasan ang Kanyang ibinigay. Pero at His second coming, it is judgment sa mga hindi sumampalataya at nagsisi sa Panginoon. Ngayon yung ating pag-aaralan itong gabi mga kapatid, kung tutuusin from verses 17 to 21, most commentators recognize ito po ay nahati pa rin sa dalawang bahagi. From verses 17 to 18, ito po yung tinatawag na handaan ng Diyos or the supper of God. And when we get to verses 20 to 21 or verses 19 rather to 21, ito po yung tinatawag po the fate of the beast and the false prophet. So uulitin ko ho, hinahati po sa dalawang bahagi yung mga natitirang tekstong ito of chapter 19 with verses 17 and 18 called the supper of God and verses 19 to 21 as the fate of the beast and the false prophet. Pero dahil nga po, yung sa purpose po ng ating pag-aaral, since we are nearing the end of this chapter, pagsasamahin po natin ang dalawang eksenang ito na of course tumutukoy naman sa iisang mensahe, which is the destruction ng mga hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So simulan po natin ang ating pag-aaral po dito in verse 17. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, or in English, and I saw, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw, sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid. Halikayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Now, the first figure na nakita ho natin dito in verse 17 ay isang anghel or isang angel standing in the sun. Okay? Now, yung salitang araw or sun in the book of Revelation, mga kapatid, we could say has some connected figures po dito. And dahil po ang mga angels in the Bible ay, we could say, numerous and vast sa kanilang function, yung mga iba naghahatid po ng mensahe, yung mga iba ay naghahatid po ng judgment bilang mga ahente po ng Diyos, there is some questions po dito with regard po dun sa identity ng anghel. Dahil sabi nga po ng Biblia, he is standing in the sun. Now, in Revelation, kapag ginagamit po yung salitang sun, minsan ito po ay tumutukoy sa Israel or the church rather as a whole in the Old Testament. At yan po ay makikita nyo po in chapter 12 verse 1. May isang babae na nakadamit ng sun or radiance of the sun. And that's in chapter 12, verse 1. May mga kaso naman po that ang ating Panginoon Hesukristo ang tinutukoy po dito, which is in chapter 10, verse 1, that His face is like the sun, or His power is like the sun. And naulit na naman tungkol sa ating Panginoon Hesukristo in chapter 1 verse 16 na hinalintulad po yung radiance ng kanyang mukha sa sikat ng araw or the power of the sun, to be more literal po sa translation. So with regard po doon sa identity ng anghel na nakatayo po in the sun, not by the sun but inside the sun mismo, most scholars suggest that ang ibig sabihin po nito
is that dahil po ang sun in these contexts refers to glory, maari ang function po ng angel ay ihatid po the glorious message of God pagdating po sa judgment. Okay? So, yan po maaari ang tamang interpretation po dyan because the word sun in Revelation ay konektado po sa salitang glory or kalwalhatian, and angels usually ay naghahatid po ng mensahe, which in this case, sabi nga po niya sa mga ibon sa himpapawid, hali kayo, naghahatid po siya ng isang glorious na mensahe sa konteksto of judgment. Okay? Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa in verse 17, sabi niya ho dito, sumigaw siya sa mga ibong lumilipad. Okay? The fowls of the air. Sa himpapawid, hali kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Now, in verse 17, kita din po natin that yung function po ng anghel, again, under God's sovereignty, ay mautusan yung mga ibon sa himpapawid. Or if you take a more literal translation, in the middle heavens or in the mid-heavens. Ngayon, kung natatandaan po natin sa ating huling pag-aaral of the word ibon in the book of Revelation, hindi po ito yung mga ibon na pangkaraniwan. These are birds, mga kapatid, na itinuturing po in the Old Testament bilang mga unclean na mga ibon. They could be owls, they could be vultures, mga ibon of prey, so to speak. So ito po yung mga ibon na itinuturing po mga unclean by Old Testament standards. Ngayon, ang purpose po ng mga ibon po na yan, at least pagdating po sa pangitain, is that tinatawag po sila doon sa tinatawag po na lugar, ang handaan ng Diyos. The feast, or we could say, the supper of God. Now this is interesting dahil ang function ng salitang handaan ng Diyos ay nagbibigay po siya ng parallel dun sa handaan ng tupa or the marriage supper of the Lamb. Kasi kung itataas po natin ang basa dito po sa talatang 7, kung itataas po natin saglit in verse 7 yung ating basa, sabi ho dito, maggalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa. At nakahanda na ang kanyang nobya, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabalan ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan ng kasal ng tupa. So, ang purpose po ng salitang handaan ng Diyos in this context ay nagbibigay po siya ng contrast dun sa earlier na handaan na kung tawagin, the marriage supper of the Lamb. Now, napag-aralan po natin noon that the marriage supper of the Lamb ay hindi po siya literal na event. Nang ibig sabihin na kakain tayo doon, iinom tayo doon, nakaupo po tayo sa isang malaking table, nakasuot po tayo ng puti. Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng marriage supper of the Lamb is consummation. Na sa madaling salita, one day, makakasama na po ng church ang kanyang Panginoon at wala na ho doon ang presensya ng kasalanan. Wala na ho doon yung tinatawag na kamatayan, sakit karamdaman, kalungkutan, na sa madaling salita, yung description of the marriage supper of the Lamb ay matutupad po at the new heaven and new earth. Now, when we compare the two, alin po dito sa dalawang handaan na ito ay maituturing positive? Syempre, yung handaan po doon sa kasal ng tupa. It is positive. Bakit po? Dahil doon, makakasama na natin ang Panginoon. And it is not judgment ang tinutukoy ho doon.
but an invitation into God's presence. Pero dito, sa handaan po ng Diyos, iba po ang tono. Kasi dun sa handaan ng tupa, walang ibon sa himpapawid eh. Pangalawa, walang judgment involved. Pero dito sa handaan ng Diyos, ang kakainin, mga kapatid, ay hindi yung mga tao ang kakain, kundi sila yung kakainin ng mga ibon. So we can say, yung handaan po ng tupa is consummation. Habang dito po sa handaan po ng Diyos, judgment and damnation. One is consummation, the other is damnation. At kung tatanungin po natin anong ibig sabihin ng consummation, sa madaling salita, kapag natapos na ang lahat ng plano ng Diyos, tungkol po sa anong gagawin niya sa presensya ng kasamaan, doon napapasok yung glorified or perfect state na makasama na natin ang ating Panginoon na wala na ho doon si Satanas, kamatayan at ang presensya ng kasalanan. Now, kung ipagpapatuloy po natin dito sa verse 18, ano po ba yung handaan ng Diyos? Well, sabi po dito, hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, that's one, mga general, that's two, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo, kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. So ilang klaseng mga tao ang nabanggit po dito? 10. There are 10. Now, it is no coincidence kung ano po ang nilalarawan ng number 10 in the book of Revelation. Completion, wholeness, kabuuan. Kagaya po nito, there are 7 heads and 10 horns. We've read that in Revelation. So usually, ang number 12, number 10, number 7 in Revelation ay naglalarawan po ng perfection, kabuuan, okay, wholeness, whether in the negative sense or positive sense. Pero dito, dahil 10 po na classes of men ang binabanggit, it is just another of saying, lahat ng mga tao sa mundo na hindi nagsisi ay magiging parte dun sa handaan ng Diyos sa konteksto ng kaparusahan or judgment. Okay? So kaya po binanggit po dito, free and slave, mga kawal, mga kabayo, mga nakasakay sa kabayo, etc. It's another way of saying, walang ititira sa mga masasama sa araw na iyon. Now you want to ask the question, mga kapatid, bakit ibon sa himpapawid at handaan ng Diyos ang isinulat ni Juan sa kanyang pangitain nung makita po niya yung hinahatid na pangitain ng ating Panginoon through the angel? Well, kagaya po ng mga ibang deskripsyon tungkol po sa mga events in the book of Revelation na madalas humuhugot po sa lumang tipan, ganyan din ang ginagawa ho dito. Meron po itong koneksyon sa lumang tipan kung bakit po ibon sa himpapawid at yung mga ibon na yan ang siyang kakain sa mga armies of the beast. Basahin po natin dito in Ezekiel chapter 39. Dito po tayo sa Ezekiel chapter 39, talatang 17. Ezekiel chapter 39, verses 17 to 22. Ezekiel 39, verses 17 to 22. Okay? Ezekiel 39, 17 hanggang 22. Ito po ang nakalagay. Sinabi pa ng Panginoon Diyos sa akin, anak ng tao, tipunin mo ang lahat ng uri ng ibon at mababangis na hayop doon sa bundok ng Israel. Dahil maghahanda ako ng isang piging po ba? Piging? At marami akong ihahandog doon na makakain nila. Kakain sila ng laman at iinom ng dugo ng matatapang na mga sundalo at pinuno na parang kumakain lang sila ng tupa.
baka at kambing na pinataba mula sa Bashan. Sa piging na ito, na ihahanda ko para sa kanila, magsasawa sila sa pagkain at pag-inom hanggang sa mabusog at malasing ang mga ito. Mananawa sila sa pagkain ng mga kabayo, mga ngabayo at matatapang na sundalo. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Kapag pinarusahan ko na ang mga bansa, makikita nila kung gaano kalakas ang aking kapangyarihan. At mula sa araw na iyon, malalaman ng mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoon nilang Diyos. Now here's the question. Dahil po kitang-kita ho natin ang pagkakahawig ng mga nabanggit in Revelation 19, doon po sa Ezekiel 39, ano po ang konteksto of Ezekiel 39? Well, kapag binasa niyo po ang chapter 37, 38, and 39 of the book of Ezekiel, dito ho natin makikita yung tinatawag na whole picture kung anong gagawin po ng Diyos sa isang nation na inalipin po ng mga ibang bansa. In chapter 37, bubuhayin po muli ng Diyos ang nation of Israel because they are under captivity. And that is where the Spirit of God comes in the valley of dry bones, nang ibig sabihin, i-restore ng Diyos sa mga ito back to their homeland. Pagdating po natin in chapter 38, however, magbibigay na po ang Diyos ng punishment dun sa mga nations na kumakalaban po sa Israel. And that is Gog and Magog, which represent the north and south side of the vicinity of Israel. Hahatulan po sila with sulfur and fire. Pero pagdating po dito in chapter 39, nakatutok po ang judgment ng Diyos sa Gog, which represents collectively yung mga masasamang mga nations na kumakalaban po sa Israel. At sabi ng Panginoon, ito ang gagawin ko sa Gog. Hahatulan ko sila, lahat ng kanilang mga kawal, mga malalakas na sundalo, papatayin ko sila, at pagkatapos sila mamatay, ipapakain ko sa mga iba't ibang klase mga ibon on that day. Now, you want to ask the biblical theological relationship ng Ezekiel 39 sa Revelation 19. Well, kung ang Gog, mga kapatid, historically ay tumutukoy po sa mga vicinity of the nation of Israel at in-apply naman po dito sa book of Revelation, then what does Gog represent? It represents the whole world in rebellion against God. Pero kung ang Israel historically ang tinutukoy po sa Ezekiel 39, paano naman po ina-apply yung historic Israel na yan in Revelation 19? Well, sino po ba yung tinatawag na eschatological na Israel? The church. And how do we know, mga kapatid, that Gog ay tumutukoy nga po sa lahat ng mga bansa na kumakalaban sa Diyos in Revelation? At ang Israel ay tinatawag, or yung Jerusalem ay tinatawag po the Church of Christ in Revelation? Well, basahin po natin ang Revelation chapter 20 para makita ho natin. Revelation chapter 20, at dito po tayo sa verses 7 and following para makita ho natin kung paano ho i-apply ng mga manunulat ng bagong tipan in relation to the Old Testament context. Revelation 20 verses 7 and following. Tignan niyo ho ang nakalagay. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang pilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niya mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Now, ano po ulit ang tawag, mga kapatid, kapag ang isang eksena ay inulit na naman pero ipininta sa ibang anyo? Recapitulation. Nang ibig sabihin, yung binasa po natin dito in chapter 19 verses 7 to 21, is one scene na inulit na naman sa chapter 20 verses 7 and following. So yung binasa natin po dito in Revelation 20 verses 7 and following is the exact same scene
in Revelation 19:17 to 21, pero ipininta sa ibang anyo. They have the same message, but being conveyed in a different way. So tatandaan po natin, kaya binanggit po yung mga ibon sa himpapawid, it is recalling, alluding, bumabalik po doon sa Ezekiel chapter 39. And you know what's interesting mga kapatid? Nais ko po ulitin yung narrative of Ezekiel. Chapter 37, i-restore po muli ang mga Israelites. Chapter 38, gegerahin po ng Diyos ang mga masasamang bansa, Magog and Gog. Chapter 39, papatayin po niya ang Gog. And what happens in chapter 40 to 48? It is a perfect state kung saan nakita po ni Ezekiel isang templo na ginawa ng Diyos kung saan umaagos po ang tubig. Which in Revelation chapter 21, yung templo po na yun ay walang iba kundi ang Diyos at ang tupa. So if you consider yung order of Ezekiel 37, 38, 39, and 40, and you connect that with Revelation 19, 20, 21, and 22, nahahawig mga kapatid. At yan po ay nagbibigay ng isang magandang ebidensya at isang malaking ebidensya na iisa lang po talaga ang may akda ng Biblia. And that is God Himself. So with that being said, balikan po natin ang Revelation, pero dito po tayo sa chapter 6. Revelation chapter 6, talatang 14 at 15. Revelation chapter 6, talatang 14 at 15. Dahil may tinatawag na naman recapitulation. Chapter 6 verses 14 to 15. Tignan niyo po ang nakalagay. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal na mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi, sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makapigil sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Yung mga nabanggit po dito kanina, yung nabasa natin sa chapter 6, ay iisang eksena. Iisang eksena ho yun. Yung binasa natin sa chapter 6, talatang 15 pababa, ay kapareho po ng chapter 19, 17 to 21. Iisang eksena, pero ipininta sa ibang anyo. So ngayon, when you read verses 17 and 18, mga kapatid, of Revelation 19, ang purpose po ng section na ito ay maipakita kung ano po ang magiging kahihinatnan kapag tinanggihan mo o tinanggap mo si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus, saka papasok sa handaan ng kasal ng tupa. Pero kapag tinanggihan mo si Jesus, nang ibig sabihin, hindi mo pinagsisihan ang iyong mga kasalanan, hindi ka sumampalataya sa Ebanghelyo, pagdating po sa kanyang pagbabalik, which is the second coming of Christ, saan ka mapupulutin? Handaan ng Diyos. At bakit po siya tinawag handaan ng Diyos? Is because nais po ipinta ng Espiritu Santo that great death and destruction ang maging kahihinatnan ng mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. So, dyan lang po papasok ang mga tao balang araw eh. Handaan ng tupa o handaan ng Diyos. You have to choose. If you accept Christ, you are invited into His presence of peace and mercy. Pero if you reject Christ, you will fall into His presence of wrath and destruction. So there is a contrast between the two. Kagaya po nito nung pinag-aralan po natin ng chapter 18. Nagdadalmahati ang mga tao nung makita nila. Winasak ng Diyos ang lungsod ng Babylonia. Pero in chapter 19, ang contrast po dito is,
natutuwa at nagdidiwang ang mga tao dahil hinatulan ng Diyos ang masamang lungsod. So one is mourning, one is rejoicing. One is in invitation of consummation, the other one is in destruction and damnation. Kung may babaeng bayaran, Babylon, may babaeng hinanda na may bagong damit na tinatawag yung banal na lungsod. You see these parallels all throughout the book of Revelation. Ngayon, kung pupunta naman po tayo dito sa ikalawang bahagi of our text, Revelation 19 verse 19, look what it says. Revelation 19 verses 19 and following. It uses the word in Tagalog, pagkatapos. So nagbibigay na po siya ng hint ho sa atin of another scene of the same message. Pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. So buburahin ko muna ho ito dahil papasok na po tayo dun sa ikalawang bahagi of the text that we're dealing with. Now, as a case test, or a test case rather, verses 17 to 18 ng Revelation 19 ay tumutukoy po saan? The supper of God. When you get to verses 19 and following, ano po yung napansin po ninyo? In verse 19, nawala na po yung eksena dun sa handaan, nakatutok na po siya kanino? The beast. The armies. And the false prophets, or false prophet rather. Okay? So nawala na po yung focus dun po sa handaan ng Diyos, nakatuon na dun sa halimaw, sa kanyang mga sundalo, at dito sa false prophet. Now, if you turn with me in chapter 16, ito po ay isang recapitulation of chapter 16. Basahin po natin ang chapter 16, verse 13. Tignan po natin kung ano po nakalagay dito. Chapter 16, verses 13 and 16. Tignan po natin kung may nahahawig. Sabi po dito, 16 verses 13 to 16. 16 verses 13 to 16. At nakita ko lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta, at tatlong masasamang espiritu na para mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun yung binasa natin kanina. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. So, tatandaan po natin, yung verse 19 is a recap ng alin? Chapter 16, verse 13 to 16. They are the same scene, pero yung mga ibang detalye ay hindi nabanggit in chapter 16, nabanggit lamang in chapter 19. At hindi lang po yan, mga kapatid. Yung mga naipakita po dito at dito ay recap din nung binasa po natin kanina in chapter 20 verse 7 to 10. Lahat po yan ay iisang eksena lang. Magkakahawig Sundalo, halimaw, galit ng Diyos. Lahat po yan ay iisang mensahe. And the key word here is pinagtipon. May pinagtipon sa chapter 16, may pinagtipon dito sa verse 19, may pinagtipon na language dito sa chapter 20, verses 7 to 10. Iisang eksena lamang ho ito. Now, with that being said, ano po ang nangyari?
Well, according to verse 20, kung babalikan po natin ang chapter 19, verse 20, ito po ang nangyari. Bakit pinagtipon sila? Sabi sa verse 20 ng chapter 19, ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Now, I want to pause here because may ginamit po siya na salita, dinakip. Sa wikang English, it is the word to seize. And usually, when you think about the word to seize, to take over, to take with great intent and control, and lalo na po sa konteksto ng gera, hindi ho natin may iwasan na isipin po kung paano po gamitin yung salitang dinakip in light of the Old Testament narrative. Halimbawa, usong-uso po sa mga sinaunang panahon ng gera that kung hindi nila pinapatay yung mga hari, if one camp wars against another camp at yung kampo na ito ay nagtagumpay sa kampo nyon, usually ano po yung pinaka-glorious na object after war na kinukuha po nila aside from plunder and riches? Yung hari. Natatandaan niyo po ba mga kapatid yung ginawa po ni Haring Saul? Instead of patayin po niya si Agag, ano pong ginawa niya? He took him as prisoner. He thought it was a glorious and righteous thing to do. And moreover, sa panahon po ni Nebuchadnezzar, kapag binasa po ninyo ang 2 Kings 25, anong ginawa po nila Nebuchadnezzar sa mga hari ng Judah? They took them as prisoners. Now, if you think about that, that is no different than the word to seize. Now, bakit nga po ba ginagawa ng mga sinaunang mga mandirigma or ancient warriors and kings in those days? Bakit po nila ginagawa ho yun? It's because they want to show authority and power that yung kalagayan mo and your fate ay nakasalalay sa aming mga kamay. Well, ano po ba ang binibida ng halimaw and false prophet? Na walang makakatalo sa kanila. Sila ang mga tunay na hari. Sila ang tunay na malakas. Diba? Tignan niyo po sinasabi dito in chapter 13. Basahin po natin ang chapter 13, talatang 4. Chapter 13, verse 4. Chapter 13, verse 4. Sabi ho dito, sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw. Walang makakalaban sa kanya. Or in English, who is like the beast? Who can wage war against it? So tignan nyo yung pagmamayabang ng mga tao dahil sa kanilang pagtitiwala sa halimaw. Walang makatalo sa halimaw. Walang pwede makipaggera sa halimaw. Makapangyarihan ang halimaw. Sino ang makatalo sa kanya? And yet, ang sabi po ng Biblia, dinakip ni Kristo ang mga ito. Anong ibig sabihin nun? Kung sa tingin po nung halimaw, siya na yung pinakamalakas, nagkakamali siya. Dahil ang kanyang faith ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Now, here is where it gets really interesting. Ano po ang ginawa po ng ating Panginoon sa mga ito? Balikan po natin ang chapter 19 and let us read the continuing phrases or sentences of verse 20. So sabi po dito, ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwat at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito, ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Now, bakit po sila dinakip? Well, we know for one reason, dinakip po sila dahil dinaya nila ang mga tao eh. Pero notice the words, hinagis po sila
na buhay. Hinagis na buhay. Bakit hindi na lang po sinabi, hinagis na patay? Bakit buhay? Well, just to give us a summary of what has become a survey of interpretation throughout church history, may mga kapatid ho tayo that ang kanilang pagkakaintindi po dito is that hindi sila papatayin ng ating Panginoon, kundi ihahagis na po buhay physically sa lawang apoy. Now, how that's going to happen, I don't know. That's one interpretation. Another interpretation is this. Walang papasok sa lawang apoy na hindi muna hinatulan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. And that would mean, kailangan buhayin muli ang mga ito, kukunin po ang kanilang mga kaluluwa mula sa impyerno, at bubuhayin po ang kanilang mga katawan mula sa lupa, at dadalin po dun sa tinatawag na Great White Throne Judgment. So mabubuhay po sila muli at pagkatapos po na sila hatulan, ihahagis na sa lawang apoy. So ang ibig sabihin po ng buhay para sa kanila is resurrected body. Pero it is interesting that if you look at the Old Testament, there's only one account na alam ko, at least to my knowledge, na ang tao po at ang kanyang pamilya ay hinagis na buhay when the earth was opened. Sino kaya ho yun? Si Korah. Ano po ang ginawa ni Korah? Kinalaban niya ang anointed ng Diyos, si Moises. Anong ginawa po ng halimaw at ng false prophet? Kinalaban nila the anointed one ng Diyos. And how do we know na si Kristo po is the anointed one? Well, the word Christ means anointed. Pangalawa, kung babasahin po natin ang Salmo Kapitulo 2, it is quite clear that si Kristo po talaga ang tinatawag anointed one. Psalm chapter 2. Thank you, Lord. Psalm chapter 2, verses 1 and 2. Psalm chapter 2, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 2:1 hanggang pababa. Napakaganda ng salmong ito. Bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano na masama? Bakit sila nagpaplano ng mga walang patutunguhan? Ang mga hari at ang mga pinuno sa mundo, well, that sounds familiar, ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Ngayon, kung tama po ang interpretation po na ito, hinagis na buhay ay tumutukoy po sa Numbers 16:31 to 32. Perhaps there is another reference of support na makikita po sa kahilingan po ni David nung siya po ay nananalangin. Basahin po natin ang Salmo 55. Psalm chapter 55. Talatang 15. Psalm 55 verse 15. Salmo 55 talatang 15. Psalm 55 verse 15. Tignan niyo po ang dalangin ni David. Sana'y mamatay na lang bigla ang aking mga kaaway. Sana'y malibing silang buhay sa lugar ng mga patay, sapagkat ang kasamaan ay nasa puso nila at sa kanilang mga tahanan. In English, let death take my enemies by surprise. Let them go down alive to the realm of the dead, or sa ibang salin, Sheol. For evil finds lodging among them. Now, if you connect these two possible alluding passages, what do you see? Well, in Numbers, ang kinalaban po nila Korah at ang kanyang sambahayan is Moses, the anointed one. Sa aklat ng Salmo, kinalaban po ng mga bansa at yung mga ibang hari, si Haring David, the anointed king of Israel.
And what is even more fascinating, bukod pa ho sa typology, Moses serves as anointed prophet, David serves as anointed king, and Jesus fits both. Pero hindi pa ho natatapos diyan. Dahil ang kahilingan po ni Haring David, collectively, ay natupad doon sa chapter 19 Revelation nang hinatulan po ng Diyos through Christ ang mga masasama. You see mga kapatid? So kitang-kita ho natin that even words such as hinagis na buhay cannot just be simply skimmed over. Kailangan po natin tanungin, bakit po ba binanggit po yung mga word na yun na buhay? What is it alluding to? What is it pointing towards? And etc. Okay? So that is very, very important. But here's another thing that we need to also ask. Buburahin ko na ho ito. Okay? Here's another thing we need to ask. Saan po sila hinagis? Well, sinabi po, lake of fire. At ano po meron doon sa lake of fire? Sulfur and brimstone. Or I'm sorry, fire and brimstone. Sulfur and fire pala. Okay? Now, when you ask the question, what is the lake of fire? Well, we could say that kapag ang tao po ay namatay, siya po ay pupunta sa lugar na kung tawagin po, Hades. Okay? So halimbawa ho, namatay si Brother Joshua. Halimbawa lang ho ito. Namatay po si Brother Joshua na hindi nagsisisi sa kanya mga kasalanan. Hindi ko tinanggap ang Panginoon habang ako'y nabubuhay, namatay ako. Hindi ito ang pupuntahan ko right away. Kundi mahuhulog muna ako doon sa tinatawag Hades. Lahat ng mga taong namatay, maging sa panahon po ng unang tao namatay physically, kung siya'y hindi nagsisi, Hades is where he is at. Pero when we talk about the lake of fire, walang tao pa ngayon that is in the lake of fire. Si Satanas, wala po ho doon. Ganoon din ang mga anghel, wala pa ho sila doon. This is the final destination. Pagkatapos ng Great White Throne Judgment. So lagi ho natin tatandaan, wala pang tao, wala pang anghel, wala pang mga demonyo na nasa lawang apoy or lake of fire. If anything, ang mga tao po ngayon na namatay na hindi nagsisi ay nasa Hades. Pero balang araw, kukunin po ang mga ito at the Great White Throne Judgment at kapag nabuksan na ang mga libro, which is a metaphor, nahahatulan po sila ng Diyos base sa kanilang mga ginawa laban kay Kristo, sa kahulian, dito sila ihahagis. Okay? So ngayon, nabanggit po dito, lake of fire. Kagaya po ng salitang hinagis sila ng buhay, meron po itong hugot sa lumang tipan. There is a great possibility that the word lake of fire ay hinugod din po sa lumang tipan. Okay? And I want us to turn here in the book of Daniel chapter 7. The book of Daniel chapter 7. Okay? Lagi ho natin tatandaan that ang book of Revelation ay madalas humuhugot sa major prophets. Daniel 7, basahin po natin verses 9 and following. Daniel 7, talata 9, pababa. Tignan niyo po ang sinasabi sa Daniel 7, 9, pababa. Pagkatapos ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakakasilaw ang kanyang damit at buhok dahil sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. And verse 10, at mula sa kanya ay umaagos ang apoy. Now sa ating Tagalog translation, ang salin po dito, umaagos ang apoy. But in English, if we read it, a river of fire was flowing, coming out from before him. A river of fire was flowing, coming out from before him.
Now bakit po yung river of fire po na yan na nanggagaling po sa trono ng Ama is significant sa ating pag-aaral? Dahil kung ibababa po natin ang basa sa talatang 11, look what it says in verse 11. Patuloy ko tinitignan ang sungay dahil sa naririnig kong pagyayabang nito, hanggang sa nakita kong pinatay ang ikaapat na hayop. Inihagi siya sa apoy at nasunog ang kanyang katawan. Or in English, then I continued to watch because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain and its body destroyed and thrown into the blazing fire. Now ang tanong, there's only 2 times binabanggit po yung salitang apoy sa mga teksto na ating binasa, Daniel 7. The first fire or river of fire, saan po siya nakaposisyon? Sa trono ng Diyos. And then pagkatapos po na pinatay yung halimaw, notice, may halimaw in chapter 7, may halimaw din sa Revelation 19. Iisa lang ho yan. Pero saan po siya hinagis in Daniel 7? Dun sa natusunog na apoy. Well, that's the lake of fire na binabanggit kanina in chapter 19. So ngayon kung tatanungin ho natin, ano po ba itong river of fire, lake of fire po na ito? Perhaps it is a metaphor of the wrath of God. It is a metaphor of the wrath of God. Now may mga Kristiyano na nagtatanong, Brother Josh, literal po ba na lawang apoy? Possibly dahil kung tayo po ay, or rather kung sila ay bubuhayin muli ng Panginoon, there will be a general resurrection one day of the saved and unsaved. Maari, literal, yung lawang apoy. But given that the nature of the book of Revelation is very symbolic and full of metaphor, maari ang nilalarawan po ng lawang apoy. Notice how it's called lake of fire, not simply river. Kasi usually, ang pinagkaiba po ng river sa lake is that a river is continuous in the rushing of its water wherever it goes. A lake is stagnant. But also, a lake is very wide and broad din. So maari there's not much difference between lake and fire in its allusion dun po sa Daniel. Baka iisang mensahe lamang po yan. Pero bakit po siya tinawag lake of fire? Because the wrath of God sa mga ito is so vast and infinite. Napakalawak ng galit ng Diyos at hindi masusukat ang galit po niya sa mga taong ito. Okay? Oh yes, we could ask later po. Yeah, sorry. So I don't lose my train of thought. Okay, sorry about that. Okay? Now, lagi ho nating tatandaan that the lake of fire may be pointing to the book of Daniel, chapter 7. Okay? Now, when you go back to chapter 14 of Revelation, let's go to Revelation 14. Let's go back to Revelation, pero dito po tayo sa chapter 14, verses 9 to 11. Revelation 14, verses 9 to 11. This is a recapitulation of this chapter and verse or verses. Sabi ho dito, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Now let's pause here. May mga katuruan na kagaya po nito. Kapag inihagis na ang mga masasama sa lawang apoy, may mga ibang Kristiyano na naniniwala that they will cease to exist. Their existence will be no more. Yan po ay tinatawag sa doktrina na kung tawagin, annihilationism. Yan ang paniniwala po ng mga Jehovah Witness at ng mga ibang kapatid po natin na Anglicans of the Reformed view that kapag tayo po ay, or let's say yung mga hindi sumampalataya,
ay hinatulan po ng Diyos, titigil na po ang kanilang existence. Okay? Kaya lang, the reason why that is quite difficult na tanggapin is because kung babasahin po natin ang talatang 11, hindi po pwede annihilationism. Look at verse 11. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papainan lang magpakailanman. Araw, gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. So sabi ho dito, araw at gabi. Kung totoo ang doktrina of annihilationism, kung totoo ang doktrina na kapag hinatulan na po ang mga masasama, they will cease to exist, how do you explain araw at gabi sila'y pinapahirapan? This is another way of saying there is perpetual and infinite wrath and destruction or damnation na mararanasan ng mga ito. Now, of course, wala naman araw at gabi sa kabilang buhay kasi nasa eternity na tayo eh. Pero ito po ay isang makataong lingwahe na ipinarating ho sa atin para lang maunawaan natin yung nais ihatid ng Diyos. It is a humanistic or anthropomorphic language na hinatid ho sa atin to share to us that kung may walang hanggan na peace with God, may walang hanggan din na parusa mula sa Diyos. Ngayon, when we go to verse 21 of chapter 19, let's deal with the last text, chapter 19, verse 21. Tignan niyo po ang nakalagay. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang lumabas sa bibig nang nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Now, sabi po dito, lumabas sa bibig niya. So ang tanong po dito, anong ibig sabihin that namatay ang mga sundalo, namatay ang Antikristo, namatay ang lahat ng gumagawa ng masama sa pamagitan ng espada na lumalabas sa kanyang bibig? Well, again, hindi po ito dapat i-interpret bilang literal. Pero meron po itong nilalarawan. And that is, of course, yung otoridad ng salita ng Diyos sa konteksto of judgment. Di ba napag-aralan po natin noon that ano po ba ang function ng salita ng Diyos sa Biblia? Well, ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng buhay. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay liwanag. Ang salita po ng Diyos ay matalas. Ang salita po ng Diyos dito is judgment. Now, kagaya po ng lake of fire, kagaya po ng salitang inihagis na buhay, meron din po ito pinaghuhugutan sa Lumang Tipan. 2 books or 2 chapters. Isaiah chapter 11. Dito muna po tayo sa Isaiah chapter 11. Basahin po natin. Isaiah chapter 11, talatang 1. Isaiah chapter 11, beginning at verses 1 and following. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David. So si Kristo ho ang tinutukoy diyan. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. And verse 4,
bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan sa pamagitan ng kanyang salita. Parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. He will strike the earth with the rod of His mouth. Well, it's speaking about the Messiah, si Kristo. So imagine this, the book of Isaiah. Ano po ang years ng kanyang pagitan to the book of Revelation? Well, sabihin na po natin, from Isaiah to the Lord Jesus Christ, may pagitan po about 800 to 900 years. So ano po ang pagitan ng Isaiah to the book of Revelation? Around the same framework, give or take 8 to 900 years. So 809 or 8 to 900 years into the future, nagprophesy po si Isaiah na ito ang gagawin ng Panginoon Jesucristo at the second coming. Pero hindi pa ho natapos diyan. Na kung babasahin po natin ang chapter 49 ng Isaiah, basahin po natin ang chapter 49. Talatang 1 hanggang 2, tignan niyo po ang sinasabi dito. Isaiah 49 verses 1 and 2. Sabi po ng salita ng Diyos, "Makinig kayo sa akin, kayong mga naninirahan sa malalayong lugar. Hindi pa naman ako isinilang, tinawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya." Verse 2, "Ginawa niyang kasintalim ng espada ang mga salita ko. Iningatan niya ako sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang na pana na handa ng itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao." Now, let me give you the context in Isaiah 49. Tatandaan po natin that once na binasa ho ang Isaiah chapter 40 hanggang sa chapter 66, ang kausap po ng propeta po dito ay yung mga taong binihag about 150 to 200 years into the future. So ngayon pinapalakas po ni Yahweh sa pamagitan po ni propeta Isaiah na ito ang sabihin mo sa mga binihag o inalipin ng mga ibang bansa. Dahil alam po ng mga Israelita na sila po ay mga tinawag ng Diyos upang gawin ang kanilang tungkulin na ipalagana po ang mensahe ni Yahweh. Pero paano kung sila po ay mga alipin? So ngayon, pinapalakas po ng propeta, kayo ang aking gagamitin dahil kayo ang aking lingkod. Now here's what's interesting. Kung ito ay ginamit po ng revelation at in-apply kay Kristo, alam naman po natin mga kapatid that the nation of Israel ay hindi naging tapat na lingkod ni Jesus o ng Diyos. Pangalawa, ano ang kalagayan ng mga Israelita sa bagong tipan? Hindi sila sumasampalataya kay Jesus. So ngayon, bakit po in-apply ang kontekstong ito kay Jesus? Dahil siya ang tunay na lingkod ni Yahweh. Siya ang tunay na Israel. At bakit ho natin siya itinuturing na tunay na Israel? Dahil ang tawag po kay Israel ay anak ng Diyos. According to Exodus 4. So sino po ba ang tunay na anak ng Diyos? Sino po ba ang tunay na lingkod? Sino po mula sa kanyang bibig ay lalabas yung matalim na espada? Walang iba kundi si Kristo. So sa buod mga kapatid, ano po ang matututunan po natin sa chapter 19 verses 17 to 21? Number 1, depends on how you accept Christ and His message. You will either go dun sa handaan ng Diyos o sa handaan ng kasal ng tupa. Number 2, sino ang magtatagumpay laban sa halimaw at sa lahat ng kasamaan? Walang iba kundi ang ating Panginoong
Heso Kristo. Dahil sa kayabangan ng halimaw at ng mga tao sumasamba sa Kanya, hinamon nila ang Panginoon by saying, "Who is like the beast?" Sino ang makatalo sa Kanya? Hindi sinagot ng Panginoon at that time. Nung tinanong po o hinasik yung hamon na yan, sinagot po ng Diyos at the second coming of Jesus. So lahat ng kasamaan na nakikita po natin sa mundo, may paglalagyan po sila sa handaan ng Diyos, sa galit ng Diyos. Now, before I come to a close, may mga Kristiyano na naniniwala na kung tawagin po historic premillennialism, and we'll learn more about that in the next few Fridays, Lord willing, to come, that habang may mga tao po na itinuturing mga glorified people, may mga nabubuhay na mga masasama or unglorified people at the millennial. The problem with that view, yung binasa natin kanina in chapter 19, walang itinira na buhay sa mga masasama. Nang ibig sabihin, walang papasok sa bagong langit at bagong lupa na hindi bagong nilalang ni Kristo. Lahat ay uubusin. Walang ititirang buhay. Kaya yung katuruan that, sa pagbabalik po ni Kristo, kailangan magsisisi na ho tayo on that day kapag nakita na ho natin siya, is unbiblical. Because when He returns, walang may nais magsisi. Kakalabanin pa rin po nila si Kristo. Kitang-kita ho natin Pinagtipon yung mga kawal para kalabanin si Jesus. Biro mo, nakita mo na ang hari ng mga hari, kakalabanin mo pa. So napakalinaw, kahit na makita na po nila ang Panginoon Jesus, there is no genuine salvific repentance. Dahil ang pagsisisi ay kaloob lamang ng Diyos sa Kanyang mga pinili. Amen? So, what can we get out of this lesson? Thanksgiving to God na hindi tayo isinama sa handaan ng Diyos. Dahil katakot-takot po ang magiging kahihinatnan ng mga tao na hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero purihin ang Panginoon dahil sa Kanyang biyaya na hindi naman po tayo karapat-dapat na makatanggap ng biyayang ito. Iniligay po tayo dun sa tinatawag handaan ng kasal ng tupa. The marriage supper of the Lamb. All made possible by the electing grace of God the Father, by the atoning work of Christ, and by the applying eternity of life by the Holy Spirit sa ating kaluluwa. It is the work of the Trinity kung bakit tayo po ay na kay Kristo Jesus. So with that being said, meron po ba tayong mga katanungan itong gabi, Brother Joel? Sorry, go ahead. Hades. Hell? Kasi sa King James Version, madalas po nila ginagamit po yung salitang hell na walang distinction. And what I mean by that, sabihin na po natin sa ating modern translation, di ba? Kapag sinabi po hell, hell lang po ito. Pero sa ibang verse, Hades ang nakalagay, hindi hell. Sa King James, puro hell. So ngayon, no, kasi po ang hell sa original ay tumutukoy po sa Gehenna. Lawang apoy. Final judgment po yun. So yun ang madalas na connected po yun doon sa salitang Gehenna, hindi Hades. So ang Gehenna tsaka lawang apoy ay iisang kahulugan. Iisang kahulugan. Not the same word, pero iisang kahulugan. Pero yung Hades, yan po yung pinaglalagyan ng mga tao po ngayon habang hindi pa po dumarating ng lawang apoy. Pastor. Yes, apa. Yung sinabi mo, hindi literal, yung ibon, saka yung kakainin. Literal ba yun? O hindi? Literal yung mensahe, hindi literal yung eksena. So, anong sa tingin mo ang nun, yung pinapahiwatig nung ibon na kinakain yung mga
Well, here's the thing. Dahil if we take Revelation as a whole, alam natin pagdating po sa kabilang buhay, perpetual ho yun eh. It's eternity na. So the fact that mapapaisip ka, kung eternity naman at wala namang kamatayan, bakit yun ang iprinisenta? Na pinatay sila tapos kinakain pa yung kanilang laman. Well, kung ang tao po ay kinakain na buhay, ang sakit ho nun. There's pain and suffering. And then nabanggit din po kanina that they will be thrown into the lake of fire where day and night parurusahan at pahihirapan sila. So maari it's eternal suffering and pain, judgment ang kanyang mensahe po. Pero kasi ibubuhay ng Diyos ang ang mga masasama. Yes po, yes. Paano mamamatay yun kung bubuhayin, kung gagamitan ng fire lang? Mm. Eh, iba ba yung bubuhay sa mga glorified body sa mga masasama? Mm-hmm. Iba ang estado ng mga masasama sa mga glorified body. Sa aking pagkakaintindi, Brother Joel, both will have indestructible bodies. Bakit po indestructible? Kasi hindi sila makakaranas po ng kamatayan. Ang tawag po doon yung ikalawang kamatayan. Pero yung ikalawang kamatayan po na yun is separation from the goodness and grace of God forever. Pero it doesn't mean hindi sila makakaranas ng pain. Pero indestructible. Now, hindi natin makikita yung salitang indestructible bodies sa mga hindi mananampalataya on the day of resurrection. But it is an assumption that is quite obvious in Scripture that day and night, pahihirapan sila eh. Now, ang tawag naman po sa mga mananampalataya kapag pinalitan na ang ating mga katawan is yung tinatawag nga po ng mga theologians, a glorified body. Bakit po glorified? Dahil kung nabasa po natin ang Roma 8, talatang 29 hanggang 30, sabi po doon sa chain, the golden chain of redemption, those He predestined, He called. Those He called, He justified. Those He justified, one day, will be glorified. So kapag pinalitan na po ang ating katawan, ang tawag po doon, glorified body. Yeah. Or we could say, immortality. This mortality shall put on immortality. This corruptible shall put on incorruptible. Or corruptible pala. Sorry. Iba yun sa mga masasama. Ang body nila, iba. Iba po in the sense, pareho po sila may indestructible body. Hindi sila makakaranas sa kamatayan. In the sense that talagang habang buhay na po sila sa ganong klaseng sitwasyon, whether evil or for the good, or judgment and for the good. Pero nakakaiba po sila in the sense, yung mga mananampalataya, when they are given a new body and a new nature, hindi sila magkakasala forever. Pero yung mga hindi mananampalataya, patuloy sila magkakasala dahil nirireklamo po nila sa Diyos yung kanilang sakit karamdaman, iniinsulto nila ang Diyos, they're cursing God, there's still unbelief, there's still anger towards God, so patuloy pa rin po ang pagkakasala sa kanila. Kaya patuloy din ang parusa sa kanila. So ang kasalanan will never stop maging sa kabilang buhay sa mga wala kay Kristo. Kaya no wonder bakit nasabi na hindi sila hingi ng tawad. No. Maging nga po doon sa talinghaga nung isang mayaman na hindi nagbigay ng pagkain doon kay Lazaro, wala tayong mababasa sa section po na yun ng Lucas 16 na nagsisiho siya eh. Kumbaga parang tinuturuan pa niya si Abraham sa dapat niyang gawin. Ang sabi lang ho niya, bigyan mo ako ng tubig mula sa iyong mga daliri that was dipped into water. Pangalawa, isugo mo si Abraham sa aking mga kapatid na nabubuhay pa, pero wala doon na sinasabi, nagkasala ako. So, para ba nagmamalaki pa eh. Yeah. Kumbaga kino-correct pa niya yung theology ni Abraham dun eh. So maging sa kabilang buhay walang pagsisisi ang mga hindi pinili ng Diyos. Okay? Go Brother Jim. Pastor, paano natin i-reconcile na pinawalan si Satanas pero napunta siya sa langit, nag-observe.
He's like a roaring lion seeking someone to devour, tapos pawawalan siya ni... paano natin re-reconcile? Yes, it's a very good question. So it depends on who you're speaking to. Me, dahil ang aking leaning sa eschatology is more on millennialist in my view, which means that, we'll get to that in chapter 20. Pero, in my view, sa aking pagkakaintindi, yung ibig sabihin na pinakawalan siya is another way of saying that limitado siya sa kanyang ginagawa. So ngayon, dahil na dumating na yung tinatawag na final battle, okay, Satanas, now that you're on a leash, if you want to deceive everyone else, go ahead, gawin mo. Kaya nga sabi doon sa chapter 20 verse 7, pinakawalan po siya after 1,000 years, hindi po yung literal, it's just a long period of time, wala siya magagawa sa mga mananampalataya, he cannot deceive them permanently, wala na sa kanilang kamay, wala na siya sa, sa position of authority over them. So kapag sinabi po doon, pinakawalan po siya, ano po yung purpose po noon? Para pagtipunin yung mga natitirang mga hindi pinili ng Diyos para kalabanin si Kristo. Hindi po siya literal. So we can say, bakit may access po siya in a sense to do whatever he wants? Yun ang binabanggit po na sa Revelation 20. Oo, parang nangyari kay Job, parang gano'n. No? Yun na naggaling pa rin sa Panginoon yung authority. Naggaling po saan? Sorry. Naggaling pa rin sa Panginoon yung... Absolutely. Halos lahat na makikita po natin ng Revelation, ito po yung tinatawag po ng mga tagapag-aral ng Revelation na divine passive. Bakit po divine passive? Because pinintulutan ng Diyos, mapamasama o mabuti, na gawin ang kanyang layunin. So in this sense, bakit pinintulutan ng Diyos na yung mga palaka, na mga demonyo na nag-aanyong palaka, dayain yung mga hari sa mundo para tipunin sila? Well, sino nag-utos sa kanila na gawin yun? Ang Diyos. Right? So, that's what we would say. Bro? Pastor, patungkol sa mga ibon na to Yes. that are feasting on the wicked, Yeah. can we draw the same inferences kagaya halimbawa sa Mateo 24:38, Where the carcass, yeah. Lucas Yes. 17, Luke 17, Very good, yes. where I know the Lord was preaching about the last days, Yes. and he mentioned like birds, Yes. they're kinakain mga laman din right? That's exactly where he's drawing from as well. So, di ba, minsan narinig po natin yung katuruan that, which biblical naman, sa araw na yun, may natitira, may mawawala. May natitira, may mawawala. May isang babae dito, may isang babae na mawawala. So, ang gamit ng mga ibang Kristiyano doon, rapture. Pero mali yun. Kasi, kung babasahin po natin maigi sa Lucas 17, napakalinaw that pagkatapos po sabihin ng ating Panginoon, yung matitira, mawawala, what does he say afterwards? Nung siya'y tinanong ng mga alagad, Panginoon, nasaan na yung mga nawala? And then sabi niya, where the fowls of the air are, doon din yung mga carcasses, nandun din yung mga patay o mga bangkay. Well, kagaya nga ng sinabi ni Brother Edward, yung binabanggit sa Mateo 24, Lucas 17, kung saan nakita po nila mga ibon doon sa mga lugar ng mga bangkay, tumutukoy po yun sa Revelation 19, sa second coming ni Kristo. So yung mga nawala, hindi yung mga ni-rapture na church, Pinatay. yung mga nawala ay yung mga ginather para sa handaan na Exactly. Kaya sila nawala, not in the sense na re-rapture sila, kundi hinatulan. And the reason why hindi natin pwede tanggapin yung bilang rapture is because it's not gonna make sense. Bakit sila nandun sa lugar ng mga bangkay kung ni-rapture sila? It's another way of saying pinatay sila. The imagery is pinatay sila. Yeah. Very good, very good. Thank you for that. Brother June. Pastor, sabi ko nasaan ang ibon, nandun yung mga bangkay. So, anong represent ng parang agila sa heaven? Agila as in eagle? Yeah. Depends what's your reference. In Revelation po ba? Well, I think, are you referring to chapter 14 ng Revelation? Mga nakita niyang four creature, isa dun ni parang agila. Oh, so you're referring dun po sa anghel. Dun sa anghel? Yeah, so it's not literal na eagle kasi sabi dun as, like. Yeah, kaya nga sabi Yeah. parang agila. Yeah, parang. Yeah. Oh, sorry. So again, it's hard to say.
I don't want to make anything out of it kasi nga, yun ang itsura na nakita po ni John eh. But it is suggested that the reason why apat, not so much yung tinatawag dito na itsura, but bakit apat ang mukha, or apat rather yung angelic figures, is because apparently this represents yung kanilang function na nililibot po nila yung buong mundo, the four corners of the earth. Whether that be the case, I'm not too sure po. Is that connected to the psalm na tatakpan niya yung kanyang mga anak in the time of bad weather or protection? Yung eagle po? Oh, I'm not too sure, Brother June. Ano na? Psalm ba yun? Isaiah? Hindi ko. Isaiah ba yun? Yung tinutukoy po ninyo, he that dwells in the secret place shall be covered by the shadow of the Almighty. Well, I wouldn't connect that because ang tinutukoy dun, ang Diyos na mismo eh. These ones are angels. Right? Pero posible din na gamitin ng Diyos ang mga anghel para protektahan ang kanyang mga anak. That's biblical naman. Pero yung Psalm, I think, was it 91, 92, 90? 91, thank you. Psalm 91, tumutukoy po yun sa Diyos. Yeah. Okay? Kuya. Pastor John, Pastor Josh, Yes. pag sinabing the beast and the false prophet, these are specific people or persons. Hindi siya, kasi meron ibang katuruan that when they talk about the false prophet, they explain it in such a way na parang this encompasses all An organization. right? Yeah. Pero parang minsan parang naisip ko, pero bakit sinasabi na the false prophet, Mhm. the beast? Parang meron talaga siyang tinutukoy na May definite article siya. personality. Yes. Kasi kung titingnan natin din doon sa sinabi ni John sa 1 John, I think it's chapter 2 or Chapter 2, yeah, that's right. Yeah. there are antichrists and then there is the Yes. antichrist, right? So Yes. meron talaga siyang kino-contrast na in times past, Yes. maraming antichrist. Yung espiritu lon. Small Yeah. a. Yes. Yun yung tinutukoy niya when he refers to the antichrist. Yes, which is yes, yes. capital A, right? Yes, apa. So in what you have studied, meron ba siyang meron ba tayong parang basihan ba or what to say? Yes. Likely the beast. Yes, so just to be fair sa ating mga kapatid that hold another view, kasi I understand where you're going with that, and it's absolutely correct to expose this dahil in a good way. May mga kapatid po tayo kasi ang kanilang paniniwala dun sa Antikristo, hindi siya persona, kundi siya po ay isang body of evil na nasa anyo of government, nasa anyo ng institution or organization. So bakit ganun ang paniniwala po nila? Because the church at times is also understood as the man. We are growing up into one mature man. So hinalintulad din po ang church to a body, or they're known as a man, pero more of a constituted man, so to speak, a body. Now, ginamit po nila yung function po niyan for the church perhaps, doon naman sa Antikristo. Why is that? Because perhaps there is connection, Kuya Caleb, dun sa nakikita po nila sa kasalukuyan, that the world empires and governments as an institution, kinakalaban po nila ang Diyos. But for me, ang aking pagkakaintindi po dyan, and I could be wrong on this, I think it's an actual person, and there's a reference to that. Yun sa teksto na binanggit po ninyo kanina in 1 John 2, it is quite clear that maraming antikristo, plural, pero may darating na antichrist, singular, which I think is a person. Pangalawa, when you read Daniel chapter 11, verses 36 pababa, Daniel chapter 7, napakalinaw that yung dinidescribe po ng anghel kay Daniel about this beast o itong malit na sungay can only be said and described of an actual person. So it's not referring to a worldly system. Kasi Yeah. minsan yung ano nila na Yeah. and it's this when Christ comes back, Yes. the worldly system can be totally against Christians, which is what we're observing now. Yes, yes. Na talagang it's becoming tighter and tighter yung control
sa lives ng Yes. ng Yes. Christian. And so some would say the final antichrist is the final world system, where it's going to be, it has been evil before, kaya siya small a antichrist, but then the final antichrist will be the final world system where that talaga totally, meron talagang widespread na persecution ng Christians. So, Yeah. pero yeah, I think parang I'm inclined to agree dun sa sinasabi mo about like it's likely a person rather. That's my thoughts po doon. And again, mga kapatid, yung mga ibang Kristiyano, yung mga kapatid po natin na iba that hold on dun sa not a person but a body or an institute or a government, it's not to say that hindi sila aral kasi there are many Christian scholars who hold to this. Isa na dito si Herman Bavinck. Kapag binasa po natin yung writings ni Herman Bavinck, patungkol po dun sa Antichrist, he views it as an actual body, a corporation. But there are many that view it as, the traditional interpretation of course is tao siya. Now, with regard po dun sa government, kung tatanggapin natin that yung Antikristo, the final Antichrist is a government, which government in history? Kasi naging marami. Alin doon? Kung sinasabi natin dumalala ngayon, that is true, pero wala din siya pinagkaiba sa kanyang pagiging malala from the preceding times in history. So it's very hard to say. Nandito na po ba yung actual person of the Antichrist? Maybe. Is he not yet here? Again, we don't know. Ang sagot lang po dyan, only God knows. I don't know who he is. Hindi siya si Obama, hindi siya si Hillary Clinton. He's not Elon Musk, okay? Nasuspect ako si Klaus Schwab. Sino ho yun? Si Klaus Schwab, yung head ng New World Order. Economic Forum. Oh. In the New Order. Yeah, see, I don't even know any of that. I don't know any of that. So, yeah, it's hard to say. Everyone is open to speculation. Pero sa aking pagkakaintindi, I really don't know. And I really am not anticipating. I just want to be with Christ. And I want to see Christ. Right? So, yun ang pinaka-importante ho doon. And thank you for that question, Kuya. Very good question. Anyone else? Bayaw. Pastor, yung binasa po natin sa Isaiah 49, Yes. you had mentioned some have interpreted this as, lalo na yung mga Hudyo, Yes. na pag sinabing Israel, yung bansang Israel talaga. Corporate Israel. Yeah. But can we use, for example, verse 5 of the same chapter bilang depensa na yung Israel dito does in fact point Not to, pertain to a corporate Israel. pero it points to the servant of Yahweh. Kasi singular eh. Yes. But not only that, Isaiah made a distinction between Israel at saka si Jacob. Yung function nitong servant na to, that's called Israel, is to bring Jacob back to God. Yeah. So, can we use that as a defense na paano natin masasabing Israel lang yan na nasyon, pero may distinction na may ibabalik na Jacob sa Diyos, which is also Israel, Jacob. Yes. So, I think the first thing we need to do is that we have to be prepared in answering upcoming questions kagaya nito. Minsan ang Israel at Jacob is used interchangeably. So you have to be careful with that. But on the other hand, in light of how Isaiah's flow in narrative and prophecy is going, it's quite clear, hindi siya corporate Israel eh. It has to be the true Israel, which is of course Christ. In light of chapter 7, in light of chapter 9, chapter 42, kung hindi ako nagkakamali bro, I think bahagi po ito doon sa tinatawag na servant songs. And usually, servant songs is a reference to Messias. Yeah. So, yung binabanggit mo na teksto dito, was it verse 5 that you mentioned? Verse 5 and 6? Okay, verse 5. Ang Panginoon ang pumili sa akin na maging lingkod niya para pabalikin sa Kanya at tipunin ang mga Israelita. So, mapapaisip ka, sino yung pinili dito? Right? It would have to be Christ. That is in English. Now says the Lord who formed me from the womb to be His servant, to bring back Jacob to Him. That seems like the Holy Spirit So, conception, yeah. Yung servant na to, in the previous
previous verses ay tinawag na Israel, how can this Jacob Be same the- as that of exactly. Israel, diba? Exactly. So may distinction. And kung hindi ako nagkakamali, again, the reason why ang pangalan ni Jacob ay iniba is because to change, I guess, the character and nature of what he now represents. Israel is, of course, prince, kung hindi ako nagkakamali, and Jacob is heel catcher, right? So, why isn't corporate Israel called Israel? Bakit inilagay doon sa pinili? Well, because you're evil. Right? So ito yung walang dungis na na lingkod, ito yung may dungis. And God has to save that madungis na lingkod, which would be us. And I think it has something to do with being an heir. Yes, yeah. Si Jacob kasi in the flesh, ninakaw yung firstborn Yeah, this is na Yeah. diba? Pero Si Cristo, who is the dahil yeah. hindi binase sa gawa ng tao, pero sa pagpili ng Diyos. Yes, Siya yung tinuring Israel in that sense. right. And Christ being the firstborn over all creation, He's the he's the true Israel, right? Right? So, napakaganda talaga ng book of Isaiah. Praise God. Okay, anyone else? May nanay, Leonila, may tanong po ba kayo? Mukhang may tanong po kayo, Nay. Oh, nagtaas. Okay, I'll come back to you, Nay. Sorry po, Nay. Go ahead. Nanay Linda, sige ha. Pastor, yung si Satanas, Yes po. di ba, kaya ba siya tinawag na Satanas? Di ba pag Satanas, kasi minsan naririnig ko pag may gumawa ng masama, Satanas talaga yung ugali mo, yung mga Yes. Kasi dito si Satanas, di ba pinakawalan na siya after 1,000 years. Tapos pinakawalan na nga siya, pero gumawa pa rin siya ng masama. Mhm. So, binalik ulit siya sa lawang apoy, di ba? So, bakit hindi siya nagsisi yung gano'n? So, bakit gumawa ulit siya ng kasamaan? Mhm. So yung bilanggo po niya, so to speak, hindi po siya literal. Ang ibig sabihin po nun, nililimitahan na siya sa kanyang pwedeng gawin. Pangalawa po na, hindi pa ho siya hinahagi sa lawang apoy. Kumbaga, limitado siya dito sa lupa, sa kanyang pwedeng gawin, pero dahil po nalalapit na yung tinatawag na pagbabalik ni Kristo, binibigyan na po siya ng kalayaan within the framework ng sovereignty ng Diyos na mandaya at mandaya ng maraming tao. So, dun po sa katanungan, bakit sa kabila ng mga ginawa ng Diyos sa Kanya, hindi pa rin siya nagsisi? Dahil nga po, Nay, wala talaga sa puso niya na magsisi. doon na siya talaga. Wala po talaga. And there's a reason why tinawag po siya Satanas kasi kakalabanin niya talaga ang Panginoon to the very end. And fourth, we could say, Nay, that nilikha po siya ng Diyos para sa ganong klaseng disenyo. Di ba nga sabi po sa Kawikaan 16:4 that ang lahat ng bagay ay may layunin, maging ang mga masasama sa araw ng kapahamakan. So, bahagi po si Satanas po doon. Bahagi doon yung halimaw, bahagi po din si Judas Iscariote kung di siya nagsisi, bahagi din po doon ang false prophet. So, yun po ang rason mo, Nay. Okay? Nanay Leonila, sige ha, may tanong po ba kayo? Naisip ko lang naman, Pastor, nagtanong ako, bakit ang sabi ng Panginoon, 7 taong tribulation ang dadanasin natin? Bakit napakahaba namang paghihirap? Samantalang may sinabi siya sa salita niya na paiitlin ko ang Yeah. paghihirap. Yeah. Alang-alang sa mga hirap. So ano po ba talaga? 7 years Yeah. tribulation. Mm. Yan tagal, Aha. Pastor, yung paghihirap na yun. Yeah. So yung binanggit po ninyo, Nay, yung 7 years, tsaka yung paiiksiin po niya, yung panahon, alang-alang sa pinili ng Diyos, tama po yung dalawa na yon. Pero, I do not view, Nay, yung 7 taon po na yun ay literal na 7 taon. Dahil nanggaling po yung sa aklat ng Daniel 9 eh. So, kagaya po ng Revelation, ang Daniel, lalo na when you get to chapter 7 hanggang chapter 12, puro apocalyptic na. Which means puro pangitain po siya tungkol sa mga mangyayari at the end of history. So, very symbolic and metaphorical siya. Pero yung chapter 1 ng Daniel hanggang 6, puro historical narrative yan. So masasabi po natin, may mga bagay doon na literal talaga. Pero pagdating sa chapter 7 hanggang chapter 12, puro symbolic.
So, saan po nakuha ng ating mga kapatid yung tinatawag na 7 taon? Doon sa Daniel 9. So, hindi dapat talaga i-interpret po yun ng literal. So, ngayon, sabihin na ho natin literal po yun for argument's sake. Paano ho natin i-reconcile doon sa maiksing panahon sa Mateo 24? Tatandaan po natin, ang oras ng tao sa paningin ng Diyos ay magkaiba ho yun. Yung 1,000 taon ho sa atin, sa pananaw ng Diyos, parang isang araw lang. Yeah. So sabihin na ho natin, mahaba po ang 7 taon sa atin, who are time-bound, pero sa Diyos, who's not time-bound, maiksi lang ho yun. Maiksi lang ho yun. So, maaaring isang araw lang. Yeah. So pero hindi po natin pwede sabihin na literal na isang araw lang. Hinalintulad lang po in human terms na isang araw kung ikukumpara sa 1,000 taon. Right? So we could say that kasi we have to understand ang Diyos, He's in eternity. Walang oras dun eh. So kumbaga gumagamit lang po siya ng mga humanistic wording para lang maunawaan natin yung expression ng Diyos. Yeah. So kung literal man yung 7 taon, or whether hindi natin kunin na literal, maiksi pa rin yun sa paningin ng Diyos. Yeah. Pero sa atin, parang ang tagal. 7 taon eh. Imagine yung naranasan po ni Jacob. 7 taon po niya niligawan. Tapos dinagdagan pa ng isa pang 7 taon, right? Pero sa Diyos, parang maiksi lang ho yun. Yeah. Okay? Brother Joel. Yung yung sinasabi na 1,000 years sa binabanggit sa Revelation, Mhm. yan ba bagong pakawalan yan yung mga pinili ng Diyos glorified body na? Well, that's a good question. Kasi yung eksena po doon sa chapter 20, ano ho yun parte po yun ng chapter 19. Iisang eksena lang ho yun. So, depende nga ho kung sino yung mananampalataya na kausap po ninyo. Kung ikaw ay isang historic premillennialist, then yes, meron ka ng tinatawag na glorified body at that time. Pero kung ang kausap mo ay isang amillennialist, you would say that no, hindi pa nagaganap yun. Hindi pa magaganap yung tinatawag na glorified body hanggat hindi bumabalik ang Panginoon and everything. But actually, no, let me correct something there. Both premillennialists and amillennialists ay naniniwala that at the second coming of Christ, makukuha na po natin ang ating glorified body. Pero nagkakaiba lang dun sa timeline kung kailan itatayo yung kaharian. So, dun sa chapter 20 na pinagtatalunan po ng mga Kristiyano, they would say, yung 1,000 taon po na yun ay hindi magaganap till bumalik po si Kristo. Pero sa mga amillennialists, ang sinasabi nila, hindi, nagsimula na ang millennium. Kasi ang ibig sabihin lang po ng millennium, yung paghahari po ng Diyos eh. So in my view, nagsimula na po ang paghahari ng Diyos the moment na matay si Kristo sa krus at siya po ay muling nabuhay. That's why He's able to say sa Mateo 28, all authority has been given to me on heaven and on earth. So nagsimula na ang kanyang paghahari. So, kung gano'n mangyayari, walang elect na pinili na ng Diyos na madidisit pa. At least not permanently. Permanently. Not permanently. Pwede pa madisit pero sa bandang huli Hindi po. No. Tama ho yun. Kasi kung babasahin po natin ang Galatians, di ba nadaya po sila? Pero hindi permanently. Ganon din yung mga tao sa ibang simbahan, dun sa 7 simbahan na binabanggit sa Revelation. May mga ilan sa kanila na nadaya. Pero kung sila'y talagang mga pinili ng Diyos, kahit nadaya po sila temporarily, manunumbalik. Manunumbalik po sila. And we see that all the time sa kasaysayan ng Israel eh. Over and over again, nadadaya sila ng mga pagan nations, nadadaya sila sa idolatry, pero nanunumbalik ko. If not their generation, the next generation ay nanunumbalik. Yeah. Okay? Anyone else? Yes, kapatid. Can you clarify, Pastor? Sabi mo po kasi na nagsimula yung kaharian ng Diyos upon
yung like yung his death and resurrection, like yung cross. Yes. Where do we find that? So anong ibig sabihin nung sinabi like in the beginning when he says that magsisi kayo for the kingdom of heaven is at hand? Yes. Well, It's another way of saying that the kingdom of heaven is near now. it's near. It's not It- like it presently is. It's malapit na. In a sense, kung natatandaan natin that the kingdom has an already and not yet aspect. So that means, nandito na ang kaharian sa persona ni Kristo, but when He actually begins to reign is when He's casting out demons, but ultimately at the crucifixion and resurrection. And we see that kasi in Matthew 12, kung natatandaan natin, sabi po niya sa mga Pariseo that kung nakikita mo na that pinapalayas ko ang mga demonyo, then that means nandito na ang kaharian ng Diyos. So it's at hand in the sense that you're witnessing it. Nawi-witness mo na yung pagkilos ng kaharian. So when He died on the cross and rose again, and sinabi niya sa Matthew 28 that all authority has been given to me, we can say in that view, doon na naging bilanggo. Nabilanggo si Satanas. Nalimitahan na siya of what he can do. So in that sense, the kingdom is now realized to a certain extent. So may kingdom in the sense that nandito na siya in bodily form. Siya yung kaharian ng Diyos. And then there's always yung ongoing pagkatapos po niya mamatay at muling mabuhay. So I would use kapatid Mark 1, Matthew 12, Luke 17, and the following. Okay? Anyone else? Brother June. Itong pinag-aralan natin na itatapon na sila sa Lawang apoy? bagang sulfre. Yes po. Para relito sa sinabi ng demonyo sa Panginoon na kilala kita, ang anak ka ng kataas-taasan, dumating ka na ba para kami puksain? Sabi niya gano'n, is para If I'm not mistaken, Brother June, sabi po doon, wag mo kami ihagis sa abyss. Pero yung nabasa ko, iba siguro, But even then, Brother June, it still wouldn't be wrong kasi even they understand may tinakdang panahon kung kailan sila parurusahan eh. And ang mga demonyo, they know scripture too. kasi sabi nila, dumating ka na ba para kami parusahan? Yes, Sabi yeah. niya gano'n. So yun yung ito na yun, yung I think ultimately, yes. Ultimately. Pero I can't recall which of the Gospels. I think it's Mark kung hindi ako nagkakamali. Or Luke. I think Luke 8. Pero sabi doon, have you now come to judge us before the time? Please don't throw us to the abyss. I think there's one gospel that says that. Pero no, ultimately, doon naman patungo yun eh. So it wouldn't be wrong. Mama Tess, may tanong po kayo. Bakit pastor doon mula 17 hanggang 19? Bakit sinasabi ni pagkatapos? Bakit parating anong ibig sabihin? Yes, so sa pag-aaral po ng Revelation ay, ang ibig sabihin po nun, kasi mapapansin po natin sa chapter 19, ito po yung, yung pattern eh. Narinig ko. And then mamaya, nakita ko. So ang paraan ng Panginoon kung paano ho niya hinahatid ang kanyang revelation ay sa pamagitan ng pangitain at sa mga naririnig nila. So ngayon, bakit nakalagay po doon sa verse 17, tapos naulit na naman sa verse 19, para magbigay po ng breaking point na ito po ay isang eksena, pero sa ibang anyo. So in other words, this is another scene, pero doon pa rin bumabalik doon sa iisang mensahe na parurusahan sila. Kumbaga parang bawat eksena. Ito yung susunod. Pagkatapos, right. Yeah. May sequence siya. Pero yung sequence sa pangitain ay hindi dapat ilagay sa oras. Nang ibig sabihin, may mga kapatid po tayo na kung tawagin mga dispensationalists, ito ang sinasabi nila. From chapters 1 hanggang chapter 5, or chapter 4, or chapter 3, yan yung kasalukuyan. Yan yung churches ngayon. Pero pagdating sa chapter 4, ni-rapture na ang church kasi inakyat si Juan. So para sa kanila, ni-rapture na ang church. Pagdating sa chapter 5 hanggang chapter, sabihin na po natin 14,
or 19, hindi nabanggit po ang church doon kasi na-rapture na nga. So pagdating po natin sa chapter 6, yan na, magsisimula na yung Antikristo, yung kanyang gagawin. Chapter 7, yung mga natitirang Kristiyano na hindi ni-rapture, na ngayon lang nagsisi, sila namang ang itatarget, yung mga Hudyo. So ginagawa po nila, nilalagay po nila ng oras, yung mga sequence ng mga pangitain na hindi dapat. So, kaya nga napag-aralan nga po natin na, di ba, recapitulation. Na minsan may binanggit po sa isang chapter na inulit lang dito. Pero kapag lalagyan mo ng oras, wala, maano na, hindi na natin mauunawaan maigi kung ano talagang nais iparating. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions bago po tayo magtapos? Tsaka, Pastor, ano Sige ba po. ibig sabihin yung asupre, yung lake of fire? Para bang pareho yan, yung asupre? Hindi ko po na nabanggit po sa ating kanina, Nay, pero kasi usually, yung salitang asupre at fire, hahanapin ko pa ho yung referensya, pero nabanggit po yan in Ezekiel. May binabanggit po siya sa Ezekiel, I think it's chapter 38 kung hindi po nagkakamali, that ang mga ito, which is Gog, sila po ay susunugin balang araw in brimstone and fire. So, most likely, doon po nila nakuha yon. Matter of fact, dito ho, nakita ko na. Babasahin ko po, Ezekiel 38, talatang 22. Ezekiel 38, talatang 22. Dito po nakuha yan, Nay. Parurusahan kita at ang mga sundalo mo, pati ang mga bansang kasama mo. Parurusahan ko kayo sa pamagitan ng salot at magpapatayan kayo sa isa't isa. Pauulanan ko kayo ng yelo parang bato at ng nangniningas na asupre. I will execute judgment on him with plague and bloodshed. I will pour down torrents of rain, hailstones, and burning sulfur on him and on his troops and on many nations with him. So, we can say, Nay, that yung sulfur and fire na binabanggit po dito, kung pagsasamahin po natin ang lahat ng katuruan ng Old Testament, yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, hailstone and fire. Yung nangyari sa Ezekiel, hailstone and fire. Iisang mensahe po yan na papunta po doon sa tinatawag lawang apoy. So pinapakita po nila through those events na mas matindi yung lawang apoy. Yeah. Okay? Anyone else may mga katanungan before we come to a close? Okay? Well, purihin po ang Panginoon. Natapos po natin chapter 19.